Kwentuhan tayo guys habang naglilinis ako ng sasakyan. Kaya yan na yung huling linis ko dyan sa Fortuner ni ate. Bibintan niya na yan. Bumili na siya ng bagong sasakyan. Lala ko lang guys, no? Kikwentuhan tayo. Ang aga-aga pero yung nabasa ko kaagad sa news is yung mga OFW yung nakulong sa Qatar. Grabe, no? Parang isasakripisyo mo yung sarili mo, pati trabaho mo, para lang sa isang politikong hindi ka naman kilala. Di wala nga yatang pakialam sa'yo, makulong ka man dyan, magutom ka man dyan, o anumang mangyari sa'yo. Hindi ka nga man yan tutulungan. Diba? Ang ganun. Hindi guys, masamang sumuporta sa isang politikong gusto natin. Pero siguro wag tayong panatiko. Kasi once naging panatiko tayo guys, pag in-idolize natin ang isang politiko, bulag na tayo sa katotohanan guys. Bulag na tayo sa mali. Wala na tayong nakikitang mali, kundi puro tama na lang. Kahit anong gagawin niya, tama ang lagi nating nakikita. Ganun ang nangyayari sa atin pag tayo ay nagiging panatiko. Wag naman po sana, no? Mas isipin pa rin natin yung kinabukasan natin. Yung future ng mga anak. Mga ganun, no? Siguro sa nangyayari na to sa bansa, ngayong gulo, ang isa sa mga pinagpapasalamat ko, yung wala akong anak. Kasi parang, ano ang magiging future ng mga susunod na henerasyon? Kung ngayon pa nga lang nagkakagulo na ang mga tao sa Pilipinas, yung hindi na nagkakaisa yung mga Pilipino, ang gulo-gulo ng mga politiko, puro na lang mas nangingibabaw yung mga kasinungalingan, yung mga fake news, mas sinusuportahan natin yung mga taong kriminal, mas sinusuportahan natin yung isang politikong kriminal, korap, yung mga ganun ba? So, ano mangyayari sa bansa kung ang sinusuportahan natin magnanakaw, mamamatay tao? Diba? Parang, tapos ang nakakalungkot doon, yung iba pang sumuporta sa ganong klaseng politiko. Ang iba dyan, Katoliko. So, paano mo nasisikmura na i-idolize o suportahan ng isang taong kayang murahin ang Santo Papa, kayang tawaging estupido ang si Lord? So, paano mo nasisikmura yung ganong klaseng bunganga o ganong klaseng politiko? Diba? Walang perfecto guys na tao o politiko. Lahat yan may sablay. Pero siguro, wag tayong bulag sa mga maling ginagawa ng isang politiko. Kasi, nandyan yan sila nakaupo para magtrabaho. Para sila yung mamuno sa bansa natin na kung paano tayo mapaangat, yung paano tayo mapabuti. Kaya wag natin silang gawing puon. Kasi pag ginawa natin silang puon guys, tayo ang kawawa guys. Gagawin tayong mga alipin. Yung mas pinoprotektahan pa nila yung ibang lahi kaysa sa ating mga Pilipino. Yung mga ganun ba? Nakakalungkot lang. Kasi ang magsasuffer niyan, yung mga susunod na henerasyon, yung mga anak ninyo, apo ninyo, mga ganun ba? Kaya, ang hirap. Dapat mas nagkakaisa tayo sa bansa. Para sa bansa, hindi para sa isang politiko lang. Kasi yung politiko na yan, wala naman yan pakialam sa atin guys, sa totoo lang. Mamatay tayo sa gutom, wala naman silang pakialam yan. Ang importante sa kanila, marami silang nakurakot, marami silang nakulimbat. Kaya,
Sana wag tayo magpapadala sa emosyon natin na parang kaya natin magpatay ng tao para lang masabi na safe ang bansa natin. Kailan pa naging safe ang bansa pag pumatay ka ng tao? Pag pumatay ka ng kriminal, pag nagpatay ka ng addict, nagpatay ka ng rapist, nagpatay ka ng poser, kailan pa naging safe ang bansa sa ganong klaseng pamamaraan?